So ayan mga lods at good morning. Eto at nagbabalik tayo at meron tayong supot dito. Tatlong piraso. At kay Sir yan. So ito, nauna. So mamaya na yan kasi need pa natin bilhan ng mga parts. So wala na akong stock ng ibang parts niyan. So kasi sa ABR. So may in-order ako, di pa naman din dumating. So ayan. At ito muna yung unahin natin, tatlo. So isang video lang gagawin natin to para ano kasi same lang din naman yung content natin, ano. So pag-isahin na lang natin sa isang video yung tatlong piraso. So meron tayo ditong ano, gold source na kulay black. Ito na tong ano to. So gold source na 1500 watts. Ay ano, model is BC 1500N. So 1500 watts yan, ano. So ito naman ay gold source pa rin. So 1.5 watts pa rin, ano, na kulay red. So ayan. And then itong isa, so baba muna natin to. Baba muna natin at isa-isahin natin tong mga to. So inopen na pala to. Inopen na siguro ni Sir doon, ano, sa kanila. Ito naman ay gold source, ganun pa rin. So same watts pa rin. Ay 1500 watts. So ayan. Sisimulan natin tong tatlo ngayon. So tatapusin natin tong ngayong araw na to. Kasi tambak pa tayo. So para makuha din ni Sir, ano, baka kailangan niya na sa Christmas. So ito, at bago natin simulan tong tatlong to mga lods, ano, ay inaanyayahan kita pag-subscribe sa Kimoting channel mga lods, at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So continue lang tayo sa ating mga content na pag-share ng ating mga idea. At hanggang sa magiging expert na kayo. Para marami na tayong technician. So yun, no. Tanggalin natin to. So check natin kung anong ano nito. So ayun, parang ni-repair na rin pala to. Pina-repair na, ano. So bago na nga tong ano. So ni-repair na. Bago na yung kanyang trimmer. So yun nga lang, may mga ibang parts pa rin na hindi pinalitan. At kinalawang, ano. So ito yung need natin ma-repair at nang ma-recondition na din natin. Recondition natin tong ano niya. Kasi hindi tinapos yung unang nag-repair, ano, parang ano lang. So hindi niya talaga inubos palitan. So ayan, start tayo. So ang laki ng motor niya. Ang liit lang naman ng motor nito. Hindi, sa tingin ko pinalitan to ng motor. Ibang motor sa ibang ABR to. Ang laki. So ayan, silipin din natin tong iba. So kung ano din ang problema. Itong kulay black muna. So ito, gold source na kulay itim. So malaki din pala motor, same lang sila. So baka malaki na talaga yung motor nito, sadyang malaki na, no. So ito ni-repair din. At parang pina-repair na ata lahat ni Sir, ano. So subscriber din natin yan si Sir. So check na lang natin tong mga to. Hanggang ma-adjustan na din natin. So recondition lang natin tong mga to. Wala naman natang sira. So need lang ng recondition to sa mga ano niya. So yung tumatakbo naman yung kanyang motor, ayan, oh. So yun lang ay yung output natin. So ayusin natin tong mga to. So ayun, continue lang tayo mga lods. At check ko muna lahat kung ano yung mga sakit nito. So ito muna, gold source HBC 1500N. So ayan. So on natin, testing natin kung yung problema, tignan natin. So parang mahigpit masyado yung ano niya. Patay natin ulit. On. So parang ang bagal lumikot ng ano. So try natin. So ganito lang yung tamang pag-test mga lods, ano, para malaman nyo agad kung ano yung problem. Pag hindi yan babalik yan, pag hindi yan bumalik doon mga lods, matik yan, may problema yan doon sa transistor niya.
So ayun. At on natin. So hindi nga bumalik mga lods. Ayan. Stuck lang siya dyan. Ayan. Stuck lang siya. So yung sa low voltage ay okay lang ano, bumabalik naman. Yung sa high ang wala. So ganoon din pala. So gana-gana na lang din pala ito. So ayun, continue lang tayo at i-repair na natin to una. Ito yung unahin natin. So ayan mga lods, at ito natanggalan natin yung mga need natin palitan ano. So ayan, warak na pala board nito. So at saka inayos ko din itong mga hinang ng wire kasi nga pangit tignan kanina. So at saka ito, mali-mali yung mga tinanim ni customer na mga parts ano. Ni customer nung unang gumalaw nito. Pagbintangan patuloy. So ayan, at ito mali din to. Dapat 1.8 K ang nilagay dito. Nilagay niya 3K. So dito lang yung 3K. So tapos din yung itong ginamit na transistor dito ay itong 2 in itong pinalitan niya no. 2 in 551. So ayan, kitang-kita, so, nasunog. Ayan. Sunog na sunog yung 2 in 551. And then ito namang 2 in 5401. So baliktad yung pagkatanim niya mga lods ano. Imbis na paganyan, ang ginawa niya paganyan. Kaya nasunog. Ito yung nasunog. Ito yung baliktad yung pagkalagay niya. Imbis na paganyan no. So paganyan, paharap yung paglagay niya. So ayan, binunod din natin yung mga mali-maling niya, tanim na mga parts. So ayan yung sa So sira pati wire ito. Din malutong na din, ayan oh. So yung kung mayroon kayong EBR na kahit gumagana naman siya pag walang load, pag may load namamatay. So check niya yung mga wire, baka may mga na diyan. Kunyari ganyan oh. So wala na siya, puti na. So pinalitan na natin ito. So yan, at tataniman na natin to. So yan mga lods, at ito natapos na natin So ayan na siya. So treat na din natin para tatagal din kalawangin. So ayan, tama na po yung pagkatanim. So ito yung mga nasusunugan. Itong transistor na to ay ang part number nito ay 2N4401. And then yung next 2N2907. Then itong next 2N4401. At ang last naman ay 2907. 4401 at 2907. Pata sa likod, ayan. So ayan, malinis na tignan, hindi na dugyot. At ito salpak natin, testing natin para proceed na tayo dyan sa isa. So ayan mga lods, balik na natin. So yun So na-adjust na din natin. So kanina 240 yung kuryente niya 240 volt yung output, ngayon 221 na. So na-adjust na natin yung trimmer, yan pinaka trimmer mismo. At yung voltage arm niya ay goods na So yan. So done na to. At yan, proceed tayo sa isa. So bilis lang, ganun lang mag-repair mga lods So pag kita may kalawang, recondition na agad para balik sa dating setting yung ating IWIA. At sabay adjust na din kapag nagpapalit kayo ng trimmer na bago. So adjust. So depende sa nyo dan sa positioning ng So yan. At ito. Proceed tayo sa isa. Okay na to, done na to. So pakita ko pa pala yung nito, yung ating voltage arm kung gumagana na ba talaga So dito tayo sa low. Plug natin. Then on. Ayun So bumabalik. So diyan yung 220 yung area na yan, diyan yung 220 So patay natin. Unplug para ingat lang kayo na baka makuryente kayo, baka kalimutan nyo yan, plug yung plug. So i-plug nyo, unplug nyo muna. So yan, sa high plug natin.
Power. So ayun, goods na goods na. So ayan o. Ayun, mailaw na sa green, normal na siya. So although hindi umabot sa 220 yung kanyang gauge, pero yung output naman ay okay lang. Buo naman yung output niya, no. So okay lang yan, gauge lang naman yan, importante yung output. So yun o, 220. So ayan, bago yung plug natin. So yun o, 220. Ayan, goods na. So proceed na tayo. So ayan, ito naman mga lods ay ayan, may nakahanda na tayong ayan, nakahanda na yung natin. Ayun, 2in2907 at 4401, 2in4401. So ito, ayan o, iba na naman yung nilagay na transistor, S9015. So hindi po yan pwede. So subukan ko na po yan. So hindi po abnormal po yung abnormal yung takbo ng motor, kasi ito yung driver eh. So yung kinalawang lang naman, so hindi niya pinalitan So ayan, yung unang tech na gumalaw nito. So hininang-hinang niya lang sa likod at yun na. So ito, kinalawang na. Nakikita niyo naman mga lods ayan o. So pati sa loob niyan, corrosion na din yan, corroded na yan. Kaya din na yan palitan. Ayan, nakikita nyo, ayan. Ayan o. So, diba? At ayan. At palitan natin. So, ito lang siguro yung mga problem nito, kinalawang. So, andyan naman yung mga resistor natin nakahanda. At yung trimmer natin, kung sakali kinalawang yung trimmer. So, bumili ako kanina kasi naubusan ako nito, no? So, ayan. So ayan, continue na tayo. Tanggalin ko muna yung mga driver. So isa-isa lang yung pagtanggal yung lods para hindi nyo makalimutan yung paglagay ng pormahan sa mga paa. So baka tanggalin nyo direkta or picturean nyo para alam nyo kung saan yung pin out or tamang pins sa kanyang butas, kasi walang markings to eh. Walang markings kung yung walang mga sign mga lods So kaya matik kaya picture muna or tandaan, isa-isa lang bunot. So yan, continue lang tayo at bunutin din taniman natin ng bago. So ayan, tapos na natin. So na-tape na din natin. So ganyan yung plastaran ng kanyang output driver transistor sa kanyang ating motor. Sa ating motor, ayan. So ito, salpak natin. So ayan, natapos na natin taniman ng mga bagong driver transistor So ito, adjust na naman tayo. So bagong trim pot natin yung trim pot nya ay wala na, sira na. Bago sila lang ata nagkabit nito, di ko alam kung sa tech din ba So bago naman to, pero wala na siya. Yung ating voltage arm pumupunta sa low voltage. So ito, at plug natin. So yan, gumalaw yung voltage arm natin. And then quick start natin mga lods para naman. Yun. So meron tayong 233. Ayan, nakikita nyo So adjustan natin yan. Wait, natanggal yung natin. Wait lang. So meron tayong 235. Ayan. So ito lang mga lods
So pihit lang kayo pataas. Ayan o. So pataas mga lods ha, kasi nakikita nyo yan o. Ayan. Ayan, pag ganyan o. Ayan, ayan o. So kung naririnig nyo, tumutunog yung motor natin. So yan, sa mobra din tayo. So nasa 204 na tayo. So yung voltage arm natin, tignan nyo kung ikutin ko pababa ulit ano. Ayan o. So yung voltage natin nasa 215. Yan, 215. So pababa tayo ulit konti. Tandaan lang. Ayun. 220. So ganyan nilagay natin para safety yung ano ni sir, kasi nga ay sobrang taas kanina no. So 220, pwede naman 230, depende na sa inyo mga lods ano, kung ano yung gusto nyo. 225 pwede rin sa gitna kayo. 220 to 230 okay pa naman, pasok pa naman yan sa output ng ating EBR ano. So ayan, depende na yan sa inyo mga lods. So yan, goods na. Balik na natin yung isa na naman. So ganyan lang kabilis. Recondition lang para balik ulit sa ano yung lakas yung ating driver ng ating motor. So proceed na tayo sa isa. So bunutin na natin. So goods na to. Balik na natin. Pause ko lang yung video no. So ayan mga lods, at ito na yung isa. So mukhang bago pa to mga lods ano. So ito na yung last. So test, power on natin. So wala siyang delay ito mga lods. So direkta siya no. So meron lang wala siyang ano, kumbaga direkta siya mga lods. So pinoprotect lang ata nito yung low at saka high voltage ano. So wala siyang yung delay dito na yung kulay green yung kagaya sa isa. Yung doon no, yung ito. Wala siyang quick start. So direkta siya. So tingnan natin yung output nito. So yun, low volt pala to. 210 lang. So malamang sa malamang itong output ng 110 natin ay 105 lang din ano. So bagsak din yung 110. So ito yung ano problem kapag ganyan na yung naglo-low voltage na yung EBR yung mga loads. Ay ayan, patay natin yung ano. Ayan. So 210 volt. So ayan, tignan niyo yung board. Kung makikita niyo yung trimmer niya, kung meron kayong ganito no, tignan niyo yung trimmer diyan. Ayan, kinalawang siya mga loads. So yan kasi yung control sa output ano, kung ilang voltahe yung ibibigay ng ating transformer. At ayan, may mga kinalawang din na mga resistor. So yan lang yung papalitan natin. So tsaka yung trimmer, trim pot 1K ano. So ayan, tanggalin ko muna yung board and then palitan natin. So although okay naman yung output niya, may output naman, yun nga lang mababa yung voltahe. So ayan, yung papa-shoutout dyan at comment lang kayo sa baba ng ating video mga lods ano. So ayan, at maraming salamat sa walang sawang suporta. At ayan, continue tayo. So ayan, may history naman to ng repair mga lods. So kung nakikita nyo, parang pina-repair naman ata nila yung ano ni trimmer nito. Kaso yung pinalit din na trimmer, kinalawang din ata. Siguro yung unang trimmer nito ay kalawang, kinalawang no. So nagpinalitan din, ayun no, kinalawang din. So mura lang naman po yung trimmer ano. So dito sa area ko 15 pesos yung isang trimmer ano. So ayan. So si sir nito, shout out sa iyo sir no, yung may-ari ng EBR. So ayan. So kapitbahay ko lang si sir dito. So nagtiwala si sir sa atin. So singilin ko si sir nito ng ano, labor, ipapackage ko na lang ano. Pati yung pyesa ng mga binili ko, sama na doon. So ayan. Kumbaga parts and labor.
So bali 5 tong EBR ni sir. Andyan meron pa tayo. Ayan. Itong tatlong maliliit lang muna isang video natin. Yan, isang video din yan. And meron pa si sir natin KBA ano. So yun, lalagyan natin ng low volt protection ano. So ayan, natapos na din natin. So ayan, bago na yung trimmer. At na-treat na din natin para hindi basta-basta kalawangin agad yung resistor ni sir. So ayan. So plug natin kasi para matapos na tayo. So ayan. Merong 205. So adjust natin. Baba lang. Yan, umakyat to. Tumutunog yung kanyang motor mga lods ano. So nagdo-drop siya. So nagiging 203. So 220, sumlagpas tayo. 220 lang tayo. Oops, 219, 218, sumobra. 225 agad. Oops, sorry, sumobra. Sensitive talaga yung trimmer niya. Wait lang, nasa ano pala yung ano ko. Naiwan. 225. So adjust natin ulit pababa. Pabalik pala, pabalik. Oh. Layo din. Sensitive talaga, grabe. Sobrang sensitive. Oops, sobra. Sobra ata. Sobra talaga. Kunting pihit lang. Kunting pihit lang. Ayun. O, pwede na yan. 222 volts. So, di na yung kalayuan sana. Napaka-sensitive ng kanyang ano. Board. Ayan. Goods na to. So, yung isa, sa close na natin. Close na natin to lahat. Patayin natin. Subukan pala natin i-on ulit. Tignan natin kung hindi nagbabago yung voltahe mga lods ano. On natin. So ayun, 222 na talaga siya. So ito, close na natin. So done na tayo. Mga lods, testing natin. So done na yung tatlo. Ito, tetest natin sa electric pan natin. Ito. So tignan natin kung hindi papalyar to sa pag may load na ano. So power natin lahat. Quick start muna natin. So yung isa mababa yung voltmeter, so okay lang yan. Mga goods naman yung output niya. Tama naman yung output niya no. So ito muna, testing natin. So on. High agad. So yan, okay. Okay, hindi naman pumalyar. Yung color natin malakas. So iswing pa natin. Dagdag load. So ayan, dumating na pala yung peak sa 2,000 natin mga lods ano. Andun lang sa labas. Bukas na siguro natin yun i-review. So goods to. Hindi pumalyar. Next. Ito.
So ayun, ganun din. Goods na goods din. So sir, itong output mo sir ay okay lang no. Okay lang to kahit mababa yung display natin. So ayan, makita. Papatay natin yung ilaw. So ayan. Mababa yung gauge natin sa ating voltmeter ano. So pero sir, okay lang yung output nito kahit i-tester mo pa. So makita mo naman sa video natin yung pag-adjust natin ano. So ito din medyo may ano na siya. Ayan, pero okay lang yung output. So parang indicator lang naman yan dito sa voltahe ano. So ayan, goods na to. Patay natin. Then ito. So ayan, goods na din. So hindi naman nagbabago yung kanyang gauge. Bumabagsak. So ayan, isang tira lang yung tatlo natin, tatlong UPS. UPS, EBR pala. Lang yang ano yan, nasanay tayo sa UPS. So yung ibang pag nagre-repair ako ng mga UPS mga hindi ko na sinishare. basic man din UPS ano, battery na lang yung papalitan. So ayan, at baka nag-video natin mga lods ano, ay huwag nyo kalimutang i-like at kung di ka ba nakasubscribe, pasubscribe dyan sa baba ng ating mga lods. Nandyan po yung red bell button, pasubscribe, and then pa-click ng notification bell at ilagay mo sa all ano, para lagi ka ma-notify if ever meron akong mga bagong video or bagong content na i-upload sa aking channel, ay manu-notify ka po ano. So ayan, at eto, hanggang dito lang yung video natin mga lods ano. So ayan, maraming salamat at magandang buhay, bye bye.